Welcome to my new episode entitled All About Sound System by ER Works. Original versus fake processors and mixers. Ano nga ba ang pinagkaiba ng orig kaysa sa peke or copy na mga audio equipments, particularly sa mixers and processors? So, kung gusto mong malaman kung ano ang pinagkaiba ng dalawang mga klase ng gamit na ito, so panoorin hanggang matapos ang aking video. So, i-explain ko sa inyo lahat. So, huwag skip at huwag mainip. At samahan ako hanggang matapos ang video na ito. Oh, teka. Bago tayo magsimula, siguraduhin muna na nakasubscribe ka na at nakahit na ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload. Paki-follow na din po ang aking FB page para kung sakaling may giveaway ako, kasali ka. Malay mo, ikaw pa makakuha. O diba, natuto ka na, nanalo ka pa. Oh, hello mga bossing! Kamusta ang buhay-buhay? Pasensya na at natagalan na naman tayo sa pag-upload kasi medyo busy tayo sa work. So, ang topic natin ngayon is about original versus Class A, clone, or ano pang tawag dyan? OEM na mga audio products. Particularly sa processors at sa mixers. Kasi madami ang naglalabasan na mga murang processors at mixers na halos kapareho yung itsura sa original. So, i-discuss natin kung ano ang pinagkaiba nito at ano ang disadvantages, advantages. So, isa-isayin natin yan mga idol para malinawan ang lahat. Kung sulit nga bang bumili ng fake, hindi naman fake, Class A na products or yung mga clone products. So, umpisa natin sa konting overview. Pag sinabi kasing mga original products, ito yung mga US made, made in UK, made in Europe, yung basta yung mga bansa na yan yung nakukonsider lahat ng mga Pinoy na original. Bali yan yung sa mindset natin. So, meron pa namang ibang bansa na gumagawa like Thailand, meron din silang mga original products. So, ang nakasanayan lang natin ay made in America. Uy, made in America. Kuwan yan, original talaga yan. Uy, made in Europe, made in UK, original. Original naman po talaga. So, ngayon, merong maraming naglabasan na kapareho ng itsura ng original. So, kopyang-kopya. So, parang kung hindi ka naman masyadong mabusisi at mitikuloso sa pagpili, so maluloko ka talaga. So, hindi natin malalaman kung saglitan lang. Kailangan natin itong inspeksyonin ng mabuti para malaman natin na original ba or Class A. Marami silang sinasabi, Class A, may clone, may OEM, ano pang tawag nila dyan. So, most of that is from China. So, bakit nga ba nagkaroon ng mga ganyan? So, i-explain ko sa inyo. Yung mga manufacturers dati sa Amerika ng mga, for example, JBL, yung mga sikat na brand, yung mga DBX, so by Harman. Dati sa Amerika po yan talaga minamanufacture. So, nung namayagpag yung China sa world trade sa kanilang economy, so nakita ng mga businessman na mas mura yung labor cost sa China. So, mas mura yung magiging magiging process ng kanilang mga equipments kung doon nila ipapagawa sa factory. So, sa kanila yung design, so ipapasa lang nila sa China at doon lang i-manufacture. So, mapapansin nyo minsan sa ibang mga gamit na nakalagay designed in USA
tapos made in China. So, ano yun po yung nangyayari. So, kaya itong mga Chinese ay nakakuha ng blueprint or tawag mga schematics ng mga original kasi doon po sa kanila mina-manufacture. So, meron na silang kopya or pwede na nilang makopya yung mga original kasi sila yung gumagawa. So, kinuha na ata nila yung schematics, tapos pati yung build ng itsura. So, nire-reproduce nila. So, minsan iba, nire-rebrand nila na which is alam ng iba na bawal. Pero depende din po kasi sa bansa. Kung sa US nila yan ibebenta, so, bawal talaga. Pero sa China, wala pong law na re-restrict sa parang tawag nila doon, parang copyright law. So parang yun yung law na re-restrict sa mga counterfeit products. So mga knock-off kung tinatawag niyan sa US. So kaya nakakarating sa Pilipinas yung mga Class A na products. So pag sinabi kasing Class A, so sa pagkakaalam ko is close to original. Meron mga Class B, meron talagang fake na products which is yun talaga yung pinakamura. Yung mga class C na ata yan or yung pinakamababang klase na. So meron ding OEM, merong clone. So yun yung medyo malapit sa original. So i-discuss natin kung ano nga ba yung pinagkaiba nila. Ngayon alam natin na pareho lang pala sa China nanggaling yung original at mga fake or yung mga Class A na products. So, sa ngayon kasi, meron naman mga made in US pa pero konti na lang. Almost all of the products is made in China na. So, hindi na natin maitatanggi talaga na almost all na lahat na makikita natin ay made in China. So ako mismo nakita ko kung gaano talaga unlad na yung China. Kahit sa ibang bansa, meron silang mga factory na Chinese yung nagpapatakbo. So hindi na natin maiika-ila na gano'n na talaga kaunlad yung China. So pag sinabing made in China, ngayon, hindi mo na masasabing peke. Depende na yun sa build quality. Kasi yung mga inchik ay gumagawa depende sa budget. Kung konti yung budget mo, so, siyempre, kailangan nilang kumita. Yung mga parts na ilalagay nila, siyempre, mura rin. Titipirin nila. Pero yung itsura, pareho pa rin. Nakakatulo lang sa quality ng build. So ano nga ba ang advantages ng original compare mo sa Class A? So yung mga sasabi kong mga original talaga is yung mga old model pa na second hand. So madaming nagbebenta niyan ngayon at ako, meron na din ako parating sa July. So abang-abang kayo, mura lang na audio equipments na original made in UK. So yung link na aking Facebook nasa comment nasa description po kung gusto nyo ng mga original products na made in UK. So, ano nga ba ang pinagkaiba ng original sa mga kuwan ngayon, Class A or yung mga clone? So, yung original po na yung mga 90s model, napakaganda po talaga ng build quality. So, imagine nyo, may mga 80s pa, yung mga rare, yung mga antique na kung tawagin, ginagamit pa rin ngayon. So, napaka-durable po ng mga original talaga na products from UK, from Europe, and from US. So, yung mga brand new kasi, manufactured in China na. So, yung masasabi ko talagang original ay yung mga second hand na. First advantage is build quality, tapos sa sound quality kasi yung mga parts na nilagay ay napaka-durable po talaga. So mga sinauna pa na parts at doon talaga minanufacture sa kanila. So build quality sa quality ng tunog, tapos yung value niyan tumataas over time. So napakagandang investment din po niyang original products. Kung kailangan mo ng pera sa mga
may nangyari mga emergency, pwede mo pong mabenta in higher price kasi tumataas po yung presyo ng mga rare na products, yung mga second hand na mga old model na products. So madami na kasi yung mga new model pero iba po talaga yung quality ng old model products. So ano naman yung disadvantage ng tawag nito, original products? Isang major disadvantage na para sa akin ay kapag masira, napakahirap pong hanapin yung mga IC at yung mga parts kasi karamihan ay obsolete. So, discontinued na yung mga ibang model. So, wala ka nang makukuhanan ng original parts. So, makakakuha ka sa China pero hindi na yun pareho yung kanyang quality sa original parts. So, yun yung major disadvantage ko at medyo mahirap pong ayusin yung mga original kasi medyo complex yung kanilang design. Tapos madako tayo sa China-made na mga products. So gawin na lang natin na China-made. So original man, OEM, Class A man. So mayroon kasing kung sa crossover, example natin, merong China-made na yung kita nyo ng loob, yung ampaw, yung sinasabi ng iba na ampaw. Pero pareho din po yung circuit noon, kaso nga lang SMD yung nilagay na pyesa. So pinaliit lang yung pyesa. So yung circuit pareho din na naman po. So yung functions pareho pa din. So kung ano yung function ng original, yun din po yung function ng Class A. So nagkakatalo lang sila sa sound quality, sa mas mataas yung gain ng original, mas mataas yung headroom, mas malinis tumunog yung original. Pero sa functions, same lang po yung kanilang functions. So magagawa ng Class A yung magagawa ng original. Lahat po ng functions, mga buttons, mga pindutan, sa mga modes, ganun pa rin po. So yung nagkatalo lang sila sa parts na nilagay sa loob. So merong Class A na yung good quality. For example, si Live, naglabas siya ng kanyang model na crossover na through hole yung laman. So, halos same sa original yung laman. So, medyo pricey siya kumpara sa mga Class A na tig 2,000, ng below 2,000 na mga processors. Yun po yung mga SMD ang laman. Pero hindi mo naman masasabi na fake kasi it works as it should. So, gumagana po siya ayon sa kanyang specification. So, gumagana po siya. Yung tunog nga lang ang nag-iiba sila sa original. So, kuhan mo talaga. Didinig mo talaga yung diferensya. So, ako nakagamit na ako ng mga Class A, nakagamit din ako ng original ng mga mixers at processors. So, para sa akin, napakalayo po ng kanyang in terms of sound quality, in terms of headroom, in terms of clarity, in terms of durability. So, hindi ka talaga kakabahan pag original at hindi ka mapapahiya pag original yung inyong gamit. So, medyo kampante ka talaga sa event. Kasi kapag yung Class A parang sa pandinig mo, tapos nakadinig ka na ng original tapos gumamit ka ng Class A, parang kulang. Parang hindi kompleto yung tunog ng sound system mo. So, yun lang ang para sa akin yung pinagkaiba nun. At ang major advantage ng Chinese product is yung presyo. Napakalayo po ng presyo. For example, sa crossover, yung 234 XL na crossover, mabibili lang sa online mga more or less 2,000. Pero yung original, nasa 10K plus po yan. Hindi pa brand new. So, kuan ba yan? Slightly used. So, mga brand new yan sa mga nasa more or less 13 to 15K. So, imagine nyo yung price difference. So, medyo masakit talaga sa bulsa yung original. So, kaya marami yung gumagamit ng Class A. So, ako dati, gumagamit din ako ng Class A kasi medyo kapos din dati sa budget. So, ngayon, nakaluwag-luwag na unti-unti natin yung ating original na mga processors. So, kung gusto nyo pala ng mga original mixers, processors, so pangmasa lang na presyo, PM na lang ako sa aking
FB account nandyan po sa description. So, ETA is July. Ang dami pong mixer, mga 5 po ata or 6. So, mga processors, meron din equalizers na budget. Hindi naman budget, pero mas mura kumpara sa ibang sellers. So, PM na lang ako pag interested kayo. So, advantage ng UK made sa US made. US made is 110 volts. So, kailangan mo pa ng transformer. So, yung UK made is 220 volts na po siya. So, hindi nyo na kailangan ng transformer. So, medyo mahirap po kasi yung US made. Nakaranas na ako niyan dati. Hindi ko na nawala sa isip ko na 110 pala yun. Sinagsak ko sa 220. Ayun, umusok. So, minsan hindi natin maiiwasan. So, yun yung isang advantage ng products ko na made in UK, which is 220 volts na. So, medyo may advantage yan kesa sa mga US made. So, yun lang po para sa video natin ngayon. Maraming salamat naman po sa pag-subscribe at sa pag-subaybay sa aking YouTube channel. So, palagi yung sinasabi, pag may mali man ako nasabi, feel free to correct me kasi tao lang po tayo, nagkakamali din. So, tumatanggap tayo ng mga suggestions galing sa ibang mga mas magagaling pa sa atin. So, yun lang po. Maraming salamat. Abangan na naman sa next na episode ng ating ER Talks. So, maraming salamat ulit. So, God bless us all.